Amen. Good morning, church. Come on, let's stand. Hallelujah. And let's worship together and celebrate the goodness of God right now. Thank you, Jesus. Hallelujah. Holy, holy,
our King. Salamat, Panginoon, sa iyong mayamang presensya. We reverence your presence in this place. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Let your glory shine sa bawat isa na nandito ngayon. In the name of Jesus. Ang iyong kaluwalhatian ay makita sa aming mga buhay. In the name of Jesus. O Rabak Handrabe Sikotorobo. We declare that the kingdom of heaven is here. Angels are here right now. In the name of Jesus, your anointing freely flows in this place. In the name of Jesus. Oh, in your presence there is fullness of joy. In your presence there are pleasures forevermore. In the name of Jesus. Oh, salamat, aming Ama. Salamat sa iyong malayang pagkilos sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Salamat sa iyong kapangyarihan na kanina pa namin nararanasan at patuloy pang mararanasan. In the name of Jesus, salamat sa kagalingan, salamat sa kapayapaan, salamat, Panginoon, sa demonstrasyon ng iyong kaharian sa aming mga buhay. In the name of Jesus, we declare kingdom power display this morning. In the name of Jesus, patuloy kang magpakaranas sa bawat isa sa amin, Panginoon. Bawat isa makukuha ang kanilang portion. Bawat isa mapupuspos ng iyong dakilang presensya at kapangyarihan. In the name of Jesus. Maraming salamat po. Take absolute control sa aming service ngayong umaga na ito. Simula ngayon sa umpisa hanggang sa matapos, ikaw lamang ang maparangalan. Ikaw lamang ang mapurihan. In the name of Jesus we pray. Everybody say, Amen and Amen. Amen. And truly, that this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Amen. Are you ready, church? Amen. Hallelujah. Come on. Leaving my past behind, I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hand. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow, trusting in what you say. Today's the day. Oh, 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 oh. I'm leaving my past behind. I'm setting my heart and mind on you, Jesus. I'm reaching my hand. I'm reaching my hands to yours, believing there's so much more, knowing that all you have in store for me is good. It's good. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. Today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow, trusting what you say. Today's the day. Oh, 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 oh. What? Putting my fears aside, I'm leaving my doubt. leaving my doubts behind. I'm giving my hopes and dreams to you, We shout Jesus. Jesus. Come on. Reaching my hands to yours, Hallelujah. believing there's so much more, knowing that all you
you have made. I will rejoice and be glad in it. One, today's the day you have made. I will rejoice and be glad in it. And I won't worry about tomorrow. Giving you my peace and sorrow. Where you lead me, I will follow. Just in what you say. Today's the day.
were, Lord. You were with us. You were with us, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, purihin ka, Panginoon. O, sambahin ang ngalan mo. Hallelujah. Thank you, Lord. Come on, church. Thank you, Lord. Oh, be filled in the presence of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, we worship your name. We glorify your name, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, that in your presence, oh, there is power, there is joy, there is peace. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Holy Spirit, we welcome you. We welcome you right now. Hallelujah. God, it's your presence, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. We give you praise. We give you honor, Jesus. You are worthy of our praises. You are worthy, Lord. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. We sing above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known. Above all wealth, above all wealth, and treasures of the earth. There is no way to measure what you are. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Thank you, Lord. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom, and all the ways of man. You were here. You were here before the world began. With your loud voice, above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you are. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You
and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me. Above all, for the last time, we sing. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me. Above all, sing like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me. Above all, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. O namatay ka, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, Lord. Hallelujah. Salamat sa iyong pagmamahal. Thank you, Jesus. Sa iyong binigay, Lord, na kaisa-isang anak para sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Nabatay ka, Lord, para sa amin. Salamat sa iyong pagmamahal. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, you are worthy. You are worthy, oh God, of our praise. In the name of Jesus. Salamat. Patuloy that you deserve the highest praises. You deserve the honor in the name of Jesus. Hallelujah. Lord. Thank you, Lord. We bring back to you all the glory, honor, and praises. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Ayan, isang magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Ay, amen po ba? Ayan, for the energy po tayo. Amen. So, wag na po nating patagalin pa. Dumako na po tayo sa ating announcement. So, for our announcement po, after the main service po is lahat po ng leaders is meron po tayong meeting together with Pastora. Amen. And for announcement po, for our daily activities ng ating church, every Wednesday po, meron po tayong midweek service at 5:30 p.m. And meron din po tayong Kingdom Invasion every Friday at 5:30 p.m. Amen. I know na maglalaan tayo ng time for these activities. Amen. Amen. And for Sunday celebration naman po, meron po tayong youth service. Yung mga anak nyo pa po na wala pa po dito, welcome na welcome po sila. And balita ko po, umaabot na ng 60 plus yung mga kabataan. Amen. Every Sunday din po siya at 8 a.m. And yung main service naman po, tuwing Sunday din po at 10:15 a.m. So yun lamang po. We are all blessed po.
Sige po, isang pinagpalang umaga po sa lahat. Amen. Hallelujah. Pakisabi po sa kanan at kaliwa mo, shalom sa'yo. Ikaw ay pinagpala. Sige, deklarahan mo siya. Ikaw ay pinagpala. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige po, tuloy-tuloy na po tayo no, sa ating salita ng Panginoon. And before that, tayo po ay pupunta sa ating tithes and offering. Amen. So, ang sabi po sa 1 Corinthians chapter 16, verse 2, on every Lord's Day, each of you should put aside something from which you have earned during the week and use it for this offering. Yeah? So, ito po yung sinabi ni Pablo. No? Sino po dito yung blessed na blessed? Magsabi ng amen. Sabi dito, kung ano man daw pong pagpapala no, na nare-receive natin sa Panginoon, ang sabi doon, put aside. Kumbaga, ililihan mo na itang para kang Lord. Amen? Sino po yung gumagawa nun? No? Mahal po ba natin si Lord? Amen? Kung mahal po natin si Lord at naniniwala po ako na tayo ay pinagpala, ang sabi dito, itatabi po daw po natin yung para sa Panginoon. Amen? Amen. Put aside means you need to plan. No? Kailangan daw natin planuhin. No? Lahat ng mga income na ibinibigay ng Panginoon sa atin, ano po yung hinihingi sa atin? Our 10%. Amen? Sabi dito, itabi na daw po natin yan. No? Kailangan merong pagpaplano yung bawat isa sa atin when it comes no, sa gawain na ganito. Bakit kaya ang sabi dito? No? Tithing should not be an impulsive thing. No? Hindi lang, yun daw pong tithes, hindi daw po yan kapag gusto lang natin, doon natin ibigay para yung kay Lord. Kumbaga yung tithes po kasi yan ay utos. Amen? Amen. Hindi po, sabi doon, yung pagbibigay natin kailangan, no, sabi dito, ay hindi doon sa napipilitan ka. Alam niyo yon, di ba? Kapag mahal mo yung isang tao, you will do your best para sa kanya. Sino may naniniwala doon? Wala yung mag-agree. Di ba? Pag mahal mo yung isang tao, amen, ibibigay mo yung para sa kanya. Amen? So sabi dito, no, in everything, sabi nga ni Pablo, give thanks, amen? Sabi dito, no, kailangan pagplanuhan daw natin, set aside natin yung para kay Lord. Bakit kaya? Ang sabi dito, you are honoring God's plan and purpose of your tithing. Amen? Ino-honor daw po natin, no, yung plano ng Panginoon, ang alin, to preach the gospel in all nation. Amen? Para, no, maisakatuparan yung layunin at purpose ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Amen? Sabi dito, then you can watch how, no, makikita natin, no, paano isinusukli ng Panginoon ang lahat ng ating mga ipinagkakaloob sa Kanya. Amen? Sabi dito, then you can watch how God bless and use you and honor His purpose in your life. Amen ba? Sige, lahat tayo ay tumayo. Sige, ready na po natin yung ating mga kaloob na yan para sa Panginoon. Abba, Father, we thank you, Lord, sa lahat, Panginoon, ng aming kaloob. Lord, ino-offer namin, Panginoon, Lord, lahat, Panginoon, na pagpapala na naibigay mo para sa amin, Lord, within this week, Lord, alam namin we are blessed, O God. Lord, salamat, Panginoon, sa kayamanan, Panginoon, na hindi maubos-ubos na patuloy, Panginoon, na ipinaparanas mo at ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Lord, I declare and decree multiplication, Lord God, restoration sa lahat ng aming mga nawala, Panginoon. Maraming salamat, Ama. Lord, ino-honor ka namin, Lord God, sa aming pagbibigay ng aming ikaputhandog, maluwalhati ka, mapurihan ka, Panginoon, sa buhay ng iyong mga anak. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, pwede na tayong magkaloob sa Panginoon. Hallelujah. Habang po tayo ay nagkakaloob, no, uulitin ko lang po yung isang na-announce po kanina, no, after the main service po, no, saglit lamang po tong mabilisan, no, meron po tayong emergency meeting after the main service. All the leaders po, no? So kayo po ay magpwesto na after the main service, no? Meron po tayong pag-uusapan para po sa ating paparating na anniversary. Amen. Okay po, sige po, tuloy-tuloy na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. No, sino po dito yung excited na makarinig ng salita ng Panginoon? Amen. Totoo bang excited ang bawat isa? Sabi mo sa katabi mo, excited ka ba talaga? Amen. So yung ating pong pag-aaralan sa umagang ito, no, it's about prayer. Amen. Declaration of prayer is nourishment. Naniniwala po ba tayo na bawat
pagdideklara natin sa ating mga panalangin, no? Ito daw po ay nagbibigay sa atin ng magandang kondisyon, no? Hindi lang sa ating physical na pangangatawan, even in our spiritual nourishment. Amen. Ang sabi po dito, no, ang ating pong katawan, no, lahat po, no, when it comes sa ating mga tinitake, vitamins, foods, o everything, even sa lahat ng mga iniinom po natin araw-araw, no, di po ba? Ang sabi dito, lahat ng mga ipinapasok natin sa ating mga katawan, yan po ay inilalabas din natin. Tama po ba? Tama po ba? At every time that we eat, no, merong parte, isang parte sa ating katawan na sinasala lahat ng mga foods, no, na mga kinakain natin. Tama po ba? At nagsisimula ito kung ano man yung mga kinakain natin, mga solid, especially mga solid foods. No, ang tawag diyan, no, talagang ito po ay mga dinadigest, no, dinadigest po ng ating isa sa mga parte ng katawan natin inside, no. At naniniwala po ako, no, lahat, sabi ko nga kanina, lahat ng mga pumapasok na kinakain natin, yan din daw po ay inilalabas natin. Amen. Saan po? Ano na po ang bahala sa inyo inilalabas. Amen. Vitamins, for example, uminom kang vitamin C, no? Ako na ano ko lang, napansin ko lang, pag ako'y uminom ng vitamin C, then siguro mga half hour o 1 hour after that, pag yung ano, inilalabas kulay yellow. Diba? May mga ganon. And sometimes then, sa pagkain din natin, merong mga pagkain na hindi, ang tawag doon, hindi nalulusaw. Diba? Hindi nalulusaw yan. Hindi lahat nadadigest po yan. Kaya nga po, no, lalo na po sa panahon ng mga adult, yung mga kasamahan ko ngayon, no. Kumbaga, sa edad po natin ngayon, no, nasa 50, papunta, pataas, di po ba mahina na, no, ano yung ating metabolism. No, kumbaga mahina na po talagang i-digest, no. Kaya nga po, kung mapapansin natin kapag yung edad natin ay sasampahan ko kay 50 patas, medyo mag-aliwata na hubog katawan. Yeah, po. So, ayun po, no. So ibig sabihin po, no, kung ano man yung mga kinakain natin, no, ano man yung mga klaseng mga foods na kinakain natin, yan po ay automatic na ilalabas po yan. So, ang sabi po dito, no, even, no, sa ating pong spiritual, no, this is equally true in the real of spiritual realities. Pupunta po tayo sa ating spiritual realities. Ang sabi dito, the spiritual food we digest will determine the person we become. Amen. Jesus said that we do not live on the bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. As we feed on God's word, it nourishes us and become part of us. Amen. So ang sabi po dito, same po sa ating spiritual na kalalagayan. Kung ano po yung ating mga binabasa, kung ano po yung ating mga minemeditate, ano yung pinapasok natin sa ating kaisipan when it comes sa pagbabasa po ng salita ng Diyos, ang sabi dito, yun ang nagiging ikaw. Amen po ba? Kung ano yung ipinasok natin sa pamamagitan ng kanyang salita, ang sabi dito, yan po, makikita yan kung sino ka, no, doon sa mga bagay-bagay na binabasa natin araw-araw sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Kaya nga po, sa aking RRF, no, sa mapalad po, no, talaga pong sila po ay tinuturuan ko na po sila, no, how, no, talagang mag-devotion po, no. Every day they have, nagsisend po sila ng devotion notes nila, kung ano yung binasa nila, ano yung rhema word na nakuha nila doon sa kanilang mga binabasa, because napakahalaga sa isang Kristiyano, if you want na talagang ikaw ay mag-grow, mag-mature, sabi dito, man-nourish your soul sa pamamagitan ng alin? Ng pagbabasa po ng salita ng Diyos. Amen. Isa sa mga sangkap ng isang mananampalataya, parte ng kanyang buhay, so, sa basic na tinatawag araw-araw na nilalakad na lahat ng mananampalataya ay ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen. Ang sabi po sa Psalm chapter 1 verse 6, chapter 1 verse 1 to 6, NIV po to, ang sabi dito, blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditate on his law
day and night, ang sabi dito. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Sabi dito, whatever they are like chaff that the wind blows away. Therefore, the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watch over the way of the righteous, but the way of the wicked leads to destruction. Amen. So ito pong passage na ating binabasa, no? Ang sabi po dito, balikan ko lang po dito sa wait lang po ha. Okay. Ito pong ating passage na binasa, meron pong dalawang tinutukoy itong verse na to, no? Ang sabi po dito, no? Meron po siyang contrast, no? Two ways of contrast ito pong passage na binasa natin. Sabi dito, no, dalawa yung itinutukoy dito, no? Yung contrast, the way of the righteous and the way of the wicked. Okay, sabi dito, two ways. Sabi dito, that contrast on this passage, the way of the righteous and the way of the wicked. The word way, it represents our lifestyle. Amen. Yung lifestyle natin, araw-araw, yung mga habit na ginagawa natin, ang sabi dito, the righteous pursue a lifestyle of meditating upon God's word and obeying it. Amen. Ang sabi dito, dalawa yung nagko-contrast dito sa passage na to about itinutukoy niya about sa lifestyle ng isang righteous at saka yung lifestyle ng isang wicked. Amen po ba? Kaya nga, ito makikita natin dyan, no? The righteous pursue, ang lahat po ng, sino po dito yung mga matutuwid? Sino po dito yung matutuwid? Sabi dito, ang lahat daw pong matutuwid ay pinupurso nila ang lifestyle saan? To meditating the word of God. Sabi dito, and obeying it. Hindi lang basta natin binabasa, kundi ang sabi dito, sinusunod pa daw po natin to. Saan natin makikita yan? In Hebrews chapter 4:13. And then, the wicked pursue a lifestyle in which evil passions to control them. Amen. So ito daw pong wicked, ang sabi dito, yung pinupurso niya, yung ikinokontrol, no, yung pwedeng gawin ng Panginoon upang yung kanyang spiritual na kalalagayan ay talagang manourished about sa salita ng Panginoon. Nandyan po ba kayo? Okay, ang sabi po dito, balikan natin yung ating passage, no? Okay, ang sabi po dito, the rule of light that shapes our spiritual growth is regularly reading God's word. Wala na pong iba. If we want to know more Christ, if we want to more our King in our lives, ang sabi dito, kailangan ng unang-inang maging rule ng buhay natin para ma-shape, no, yung ating spiritual growth ay wala na pong iba kundi ang pagbabasa po ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Sabi dito, wala na pong iba. Is regularly reading God's words. Our passage describes the person who continually feeds on God's word he's the one who truly blessed. Wow, thank you Lord. Ang sabi dito, no, ang passage daw po ay dinidescribe niya ang isang tao o yung isang person kapag daw po tayo ay talagang continually, tuloy-tuloy, araw-araw, minemeditate natin ang salita ng Panginoon. Ito daw tong tao na to ang totoong pinagpala. Sino kaya yon? No, kaya pala din kaya katamong RRF leaders, din kaya katamong pastor, every now and then, bakit po ito sasabihan dalagi na manigaral kayo, basa niya po yung salita na ng Ginoo. Kasi pala, sabi na ning binasa tang Book of Psalms, ang totoong pinagpala ay yung talagang nagbabasa ng kanyang salita. Ngayon, tanong, sino po dito yung mga pinagpala? Sino po dito yung mga pinagpala? Magsabi ng amen? Amen? Sabi dito, isa sa mga pamamaraan that you are truly blessed, ang sabi dito, araw-araw daw po ay kailangan natin i-meditate ang salita ng Panginoon. No, sa araw-araw nating mga buhay, ano po yung mga minemeditate natin? Barayaran na! Amen. Ano pa ba yung mga minemeditate natin? Ano yung mga inilalagay natin sa ating mga isipan? Kadalasan, ang sabi dito, mas nauuna po yung worries kesa po dun sa pangako ng Panginoon. Amen po ba? Ang sabi dito, things to remember for nourishing our soul in prayer.
Ano-ano ba na kailangan nating tandaan, para daw talagang magkaroon ng nourishment, yung ating kaluluwa every time na tayo ay naninikluhod, nananalangin at nagdideklara sa Panginoon. Ang sabi dito, number 1, chewing the word. Okay. Nano po yan buri na sabihan, pastor, langutan kay salita na ng Ginoo. Buri na po sabihan, chewing the word, it means kailangan po talagang ikabit tayo, king puso tamo, nung nanitang babasan tamo, nung nanitang pangako ng salita ng Lord. Amen. In Psalm chapter 1, the blessed person is the one who meditate on God's word. Sino po yung mga pinagpalang sinasabi ng Psalm? Lahat po ng mga bumabasa at sinusunod ang mga salita ng Panginoon. Yun daw po talaga ang totoong pinagpala. Every time na meron kang, bakit kaya sinabi ng author ng Book of Psalms, bakit sabi dito na kapag ikaw ay nagdideklara ng salita ng Panginoon, ikaw ay pinagpapala. Kasi ang sabi ng salita ng Panginoon, every word that we declare is a light. Ang lahat po ng mga ibinibigkas nating salita na nanggagaling sa salita ng Panginoon, yan daw po ay buhay at makapangyarihan. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? And ang sabi niya dito, the blessed person is the one who meditate God's words. Ano pa? The Hebrew word of meditate, it means haga. Aliya po, umaga. Haga. Ang sabi dito, si Isaiah po, ginamit niya ang salitang ito to refer to the sounds that lion makes over its prey. Ibig sabihin, ginamit po ng book of Isaiah the word haga para po yung plano ng leon na umaatungal, na umahanap na kanyang mabibiktima. Ang sabi dito, through the word of God, ang sabi dito, makokontrol po natin ang lahat o plano ng kaaway sa mga buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, alam nyo po, napakahalaga po talaga, na hindi lang tayo basta nagbabasa ng salita ng Panginoon, bagkus ang sabi dito, kailangan you know the word. Mamaya, iisa-isahin ko po yan. Ano pa ba? Na bakit kailangan natin na talagang planuhin, pag-aralan ang salita ng Panginoon. Ang sabi po dito, Psalm remind us, the blessed person is the one who meditates on the word of God. The author also tell us the blessed person is like a tree planted by the streams of water. Amen? And sabi dito, which yields fruit in season. Ang sabi dito, may ilang tulad. Ang sabi ng author ng Book of Psalms, ang isang tao sa isang puno. Ang sabi dito na talagang nasa tamang katatayuan, ang sabi dito, at ang sabi dito, ano pang sabi niya? At talagang hindi nauubusan, ang sabi doon, ng tubig. Yun daw po yung isang klase ng tao na nag-aaral ng salita ng Panginoon. Hindi siya nauubusan. Kaya nga, every time na meron man siyang pinagdadaanan o meron man mga circumstance dumating, kayang-kaya niyang labanan. Why? Because punong-puno siya ng salita ng Panginoon. Amen? Hindi siya umaalis sa presensya ng Panginoon. Amen? Wait lang po, at ako'y kinagpapawisan. Yan. And ang sabi dito, the water nourishes the three roots. Totoo po yan. Kaya nga po, di ba, ano yung dahilan bakit kung minsan binabaha? Alam niyo po ba, ang bawat puno na nakikita natin, napakalaking tulong po niyan sa baha. Sila po, ang ugat po ng isang puno, iya po yung sisip-sip. Ila po yung sisip-sip. King dalum, king baha. Kaya po, di ba, sa Department of Environment, di ba, talagang isa sa mga law dyan na talagang bawal magputol ng mga puno. Tama po ba? If ever man, na meron ka man mga ganitong gawain, kung gusto man magputol, kailangan meron kang ipapalit. Di ba? Nakukuha po ba natin? Nakikita po ba natin kung papaano na idudulot? Sabi ng author, nahintulad ang isang tao na nagbabasa ng salita ng Diyos, yung tao na isang puno na talagang hitik sa tubig, sabi doon. At doon nagsisimula yung paglago, yung pag-grow ng bawat ugat. Amen po ba? And sabi dito, the soil provides the roots with minerals. Yun yung palang dahilan. Kaya nga, di ba, may mga lupa na may
sabi dito, yun pala, no, ang roots daw pala ang nagpo-provide ng minerals sa mga lupa na tinatamnan natin. Amen po ba? And sabi dito, and the sun nurtures the tree as it activates, sabi dito, photosynthesis. Nasa science po tayo, amen. Ang isang halaman, ano yung mga proseso para siya ay lumago? You need soil. Ano pa? Water and sunlight. Amen. So sa atin po, sa paglago natin sa Panginoon, ano po yung kailangan natin? Isa lang. Ano yan? Meditating the Word of God. Wala nang iba. Amen po ba? Every time na, alam mo yon, no, paano mo malalaman yung isang Kristiyano na talagang deeper na siya, no, sa Panginoon? Kapag nanalangin siya, meron siyang mga binibigkas na binibitawang mga salita ng Panginoon. Amen po ba? Kapag nag-pray ka, no, for example, sa need mo, no, Lord, ay ni pamangailangan ko na yung verse. Meron ka bang verse na dinideklara? Mas nagiging powerful yung ating dinideklara kapag po salita ng Panginoon ang ating minimension in our prayer. Amen po ba? Kaya yun po yung reason bakit sinasabi ng mga RRF leaders natin, you need to pray, you need to declare, you need, no, talagang pag-aralan, no, yung salita ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Kaya nga po ang sabi dito sa Matthew chapter 3 verse 10. 5. Sige po, kung meron po kayong mga Bible. Sa Mateo chapter 5, the Sermon of the Mount, no? Chapter 5, 3 to 10. Sabi dito, mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Wow, sino kaya tong mga to? Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaluwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Nakikita niyo po yung salita ng Panginoon. Every time na talagang minameditate natin ang salita ng Panginoon, there is power. Ang sabi dito, ang tao palang mapagpakumbaba, ang sabi dito, no? Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang pangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipinagkakaloob sa kanila ang kanilang mga minimithi. 7. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan din sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso. Sino po dito yung mga malinis na puso? Alam niyo po ba kapag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, alam niyo po ba na, katulad nung sinabi ko kanina, kung ano lang po yung ipinasok natin sa ating mga isipan, yan po kasi yung papasok sa puso natin at yung ilalabas natin, no? At kapag inilabas po natin yan, magmamanifest po talaga kung ano yung laman ng puso mo. Kaya nga po sinasabi dito, no, mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ibig palang sabihin, Pastora, napakalaking factor lahat ng mga binabasa natin, lahat ng mga pinifeed natin when it comes in the Word of God. Amen. Kasi sa ayaw mo, sa gusto magmamanifest, lalabas po yan. Tayo po pwedeng puraytan. Po, when it comes, kaya pa magbasa tamong salita ng Lord. Kasi itutuna po yan yung salita ng Lord. Atin niyo po rebuke. Re-review ka nakatamo at atin niyang discipline. Tama po ba? Tama po ba, Pachet? Daratang itang punto na ikaw maging boss ko, no? Maging palalo, mayabang tamo, salita na ning ginututuruan na nakatamo no makananong, dapat magpakumbaba. Nang sabi na Kenny, ang mga taong may malinis na puso, makikita nila, masusumpangan nila ang Diyos. Amen? So, ibig palang sabihin, Pastora Pachet, puso tamo, kamuyang hatred, kamuyang muha. Oy, kayo na po, nano niya pong kalalabasanan yan? Niya po? O, sige, kayo na po yung mananong, pag puso mo kamuyang hatred, kamuyang muha. Kabun na kami miwakit ang metong tao na nananakawari, di ba? So sabi na Kenny, yan po yung reason, yun yung dahilan, kaya nga po gano'n na lang tayo, no, talagang nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Kapag ang salita ng Diyos ay inilig, kasi po, ito po yung sasabihan na eh. No? Kapag, sabi dito, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Alam mo yon niya, bisa na ang sagot, bisa. Pero dahil alam mo yung salita ng Panginoon, sabi dito, nakokontrol. Dahil yung itinuturo nga ng Panginoon. Amen? Itang bala mo, bisa na ka, ay, gigil na ka.
Pero it remind us, rini-remind tayo ng salita ng Panginoon na ito yung kailangan nating gawin. Amen po, nandyan po ba kayo? Kasi ang sabi dito, ang may malinis na puso daw po, ang siyang masusumpungan po talaga nila ang Panginoon. Bakit nila masusumpungan? Kasi ang turo lagi ng Panginoon ay kung paano tayo maging mapagpakumbaba sa kanyang harapan. Amen? Amen po ba? Hindi ibig sabihin nagpakumbaba ka, kasalanan mo, no? Tinitiyak mo lang no, kung ano yung sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin. No? Yun lang po yung ating mga ginagawa. Ano pa? Sabi dito, mapalad ang mga gumagawa sa daan ng ipagkakasundo sapagkat sila'y itinuturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Ito po ay tumutukoy no, sa mga persecution na nararanasan natin. Sabi dito, mapalad tayo. At the end of the day, tayo daw po, no, ay talagang makakapunta sa kanyang kaharian. Amen po ba? Nakukuha po ba natin? Kaya nga po ang sabi dito, no, the water nourishes the trees of roots, the soil provides the roots with minerals. No? Kapag pala tayo, no, ay minemeditate po natin ang salita ng Panginoon, ang laking tulong po niyan, personal sa mga buhay natin. No, even in our physical aspect, no, alam mo 'yon, 'di ba? Ang salita ng Panginoon talagang nagpapagaling siya. 'Di po ba kapag ang tao puno ng hatred at impossible, isobra na mo. 'Di ba? 'Di ba? Totoo po 'yan, totoo 'yan. Akit may masaya yan. Nga. 'Di po ba? Pero ang sabi dito, ang taong sabi dito ng punong-puno ng pagpapatawad, sabi dito ay sasanting niya, kondisyonin puso tamo. Ya po bibilis tibok. Kang mitatas BP. Po, akawa tayo po. Kumbaga hindi lang po sa ating mga kaluluwa ang pinag-uusapan dito, even in our physical aspect. Amen po ba? Kaya nga po yung salita ng Lord, yung kaharian ng Lord, bawal yung magpatawad. Sabihan mo kaya siping mo, patawaran dan ako. Amen? Patawaran niya ba yung siping mo ngayon? Diba? Diba? Kaya po, diba, yung kaharian, yung mensahe na ng kaharian, bawal yung magpatawad. Bawal yung magpatawad. Po, king kaharian ng Lord. Nani, number 1, chewing the word of God. Number 2, meditation. Sabi dito, may tanong po dito, how to actually meditate on word? What does this look like? Sabi dito, our reading, no, yung ating pagbabasa ng salita ng Panginoon, sabi, naturally leads to meditation. In this meditating on the word says, when you study something, you analyze. For example, at ewan ko lang po, no, sa pagbabasa po kasi ng salita ng Panginoon, naman po importante nung makapilang kang book o makapilang kang chapter. Alam nyo yun na habang ikaw ay nagbabasa ng salita ng Panginoon, ina-analyze mo. No, ano ba yung kinukumand ng Panginoon? At kapag ito ay ginawa mo, ano ba yung promises na ibinibigay ng Panginoon? Huwag po nating titingnan muna kung ano yung pangako. Na po, sinabi dito, i-analyze yung bawat sentence na binabasa natin. For example, nagbasa ka, ano ba yung command ng Panginoon doon sa bagay na to? I-analyze mo yung masalesya, kapatid. I-analyze natin ng mabuti, hayaan natin makapangusap ang Holy Spirit sa atin. Kasi sabi ng Bible, we are the temple of the Holy Spirit. Nang tanggapin natin ng Panginoon bilang Lord and Savior ng buhay natin, ang Holy Spirit ay nagdudual na sa bawat isa sa atin. Siya yung nagtuturo sa atin. Siya yung nagtuturo sa atin kung paano natin i-analyze mabuti ang salita ng Panginoon. Amen po ba? And ang sabi dito, we need to analyze every word. Kung ano man yung mga nakasulat dito, i-analyze natin mabuti. Kung paano natin ito, no? Kung paano natin ina-analyze yung mga problema, yung mga pinagdadaanan natin, minemeditate nga natin yun, and sometimes hindi nga tayo nakakatulog eh. Totally. Di ba? Kaya pa siya titang problema, di ba ina-analyze tayo ngayon, no ka rin magsimula, naning masanting gawan. Di ba? Ina-analyze natin ng mabuti. Ang tanong ngayon, ang sabi dito, sa pagbabasa daw po ng salita ng Panginoon, meditating thy word, i-analyze natin ng mabuti. Di ba? At naniniwala po ako si Lord nangungusap sa atin. Ngayon, kung ano yung binabasa mo at yan yung hindi lumalabas sa'yo, contrast yan, kapatid.
Kasi naniniwala ako kapag ang sinabi ng Panginoon, bawal ang hindi nagpapatawad, automatic. Lalabas yan. Amen po ba? Kaya sabi dito, i-analyze natin ng mabuti kung ano yung mga binabasa natin. Buta kasi mag-contrast siya eh. Yung sasabihan ng Lord, magpatawad ka, tapos sige ka magpatawad. Nakukuha po ba natin? Nakukuha ba natin? Ang itinuturo ng Panginoon, magpakumbaba ka. And yung lumalabas sa atin, nagmamataas ka. Sa palagay nyo, nagmamatch ba? Hindi. Kaya nga ang sinuturo sa atin, meditating the word, we need to analyze every word na binabasa natin. Nandyan po ba kayo? Nandyan po ba ang bawat isa sa atin? Analyze it. And then, but when you receive a word from a love, no? Ito, madalas sinasabi natin, kapag naka-receive tayo no, ng word sa ating mga kaibigan, sa ating mga minamahal, di ba, ang sabi dito, na-open up natin. No? For example, peparamdam na ikya ka, na petawaran da na ka, kaluguran da ka, and then after that, emo na amamalayan, even iko, paparamdam mo na rin kaya, itong paparamdam na kaya ka, kaya po ba? Di ba? Pero, patseing tao, di ba? Mimwaya kaya ka, siguro niya ngalata pa ang Lord, baka niya tatao gali. Patse mimwaya kaya ka, normaling tao, magiganti, tama po ba? Pero patse na ka kang Lord, itang dadamu sa akin dali pagkatao mo. Pero dahil balo meno nanin sasabihan nanin salita nanin Ginoo. Kikip mo king heart mo, lagi mo sasabihan ng Lord, ika nang bahala. Alina buring sabihan, dahil ika aliway tayo. You know, o-honor me nung nanoy itang sasabihan ng Lord. Ne po, ne, pwedeng mag-contrast. Ne, itang babasan tamo, kita pong gagawan tamo. Kailangan, sabi ko kanina, kung ano yung ipinapasok natin, kailangan yun din yung lumalabas sa atin. Sabi ko kanina, yung vitamin C, di ba, especially pati may kang, ito, sample po. Alam niyo po ba na, ano yung reason, bakit, kailangan i-balance yung pagkain na kinakain natin? Sample lang po. Pagtanghali po, yung mga kinakain natin, pwede po yung mga meat, yan, mga ganon. Kasi po, mahaba pa yung oras para dun sa pagtulog natin. Pero pagdating po ng gabi, no, usually po dapat talagang kinakain natin dyan, yung mga hindi solid. Saan po pumapa? Kung gusto mong mag-dinner, mag-early dinner ka, fish or kaya vegetables. Kasi po, yung fish at vegetables, madali po siyang ma-digest. No po. Ngayon po, pag po kumakakain tayo ng karne, mas maganda daw po yan, sabi ng mga no, yung mga nakakaalam po sa pagiging healthy ng isang tao, so kailangan daw po talaga kakainin natin yan in lunchtime. Even sa fruits po, no? Sa mga prutas din po, meron din po tayong dapat nakainin in morning, in breakfast, in lunch, and even in dinner. Alam niyo po ba ang apple, hindi siya pwedeng kainin paggabi? No po. So, kailangan po pinag-aaralan po natin ng mabuti yan. Ang saging po, no, kainin po natin yan, hindi pagkagising natin. Amen? After mo mag-drink o have water o whatever, after mga siguro mga 9 or 10 a.m., doon pa lang po natin kailangang i-take yung banana. Akawa tayo po. Pati ako pa lang nasa ko. Papaligaradan mo nga niya po. So, okay, way back po. So, ganun din po, no, sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Lahat po ng mga binabasa natin, sinasala natin yan, ina-analyze natin dyan, at dinadigest ba na natin yan ng mabuti? Pinipili ba talaga natin yan? Kasi ang sabi dito, kung ano yung binasa mo, papasok sa kaisipan, papasok sa puso, at yun ang ilalabas natin. Now, ang tanong, ano yung mga ipinapasok natin? Kung nagpasok ka ng pagmamahal, kasi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos, yun ang lalabas. Kapag kung ano yung ipinasok mo, no, nagpasok ka ng walang pagpapatawad, boasting, yan ang makikita sa'yo. So ngayon, syempre mo makalungkot kasi sabi na ni salita na ng Lord, makanano meng aranasan yung kaharian ng Lord, nung ika mismo itang kinomanda ng Lord, di tayo gagawan. Akakuha tayo po. Nandyan po ba kayo? Sabi mo sa tayo, maintindihan mo yan.
Okay, ang sabi po dito, the goal of meditating on the word is not to get through as much scripture as possible. Sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, hindi po paramihan dito ng maraming verses, no po? Hindi po paramihan, no? Hindi po paramihan o master, no? Gaano na karami yung alam mong salita ng Panginoon. Ang usapan dito, ang sabi dito, no? The goal of meditating, sabi dito, the word of God is not get through as much scripture as possible. Sabi dito, but to go deeper. But to go deeper so that its truth moves from our heads to our hearts, from study to prayer. Ano bang ibig sabihin dito? No, lahat daw po ng ating mga binabasa, kailangan po lumalalim siya. Kasi kapag lumalim po, ina-analyze natin ng mabuti at lumalim ang ating kaalaman sa salita ng Panginoon, yun daw po ang papasok sa ating kaisipan. At the same time po, yan po ang magre-remain sa heart natin at yun na po yung sisimulan natin dideklarahan. Amen po ba? Sino po yung naniniwala dito na ang buhay, ang salita ng Diyos ay buhay? Amen. Kaya nga po itinuturo po no, ng author ng Psalms na kailangan po maging aware po tayo sa lahat ng mga ipinapasok natin sa ating kaisipan. Amen. Sabi daw sa mensahe ng kaharian, bawal ang hindi nagpapatawad. Kailangan ang sabi dito, matutuhan po natin every now and then the word repent. Amen po. Andyan po ba kayo? Sabi dito, no, kailangan imahin natin, i-analyze natin mabuti, pag-aralan ang salita ng Panginoon. Amen. May enjoy mo talaga, really. Ewan ko lang po sa lahat ng mga taga-mapalad ngayon, ha? Kasi every morning po, no, sabi ko sa kanila, nasa sa inyo yan, kung kailan kayo mag-send ng devotion ninyo, ang gusto ko lang, bago matapos ang buong araw, meron na kayong na-isisend ng mga devotion ninyo. And now, glory to God, even po yung mga bago natin doon, nagsisend po sila ng mga devotion po nila. At nakita ko po dito, sila po mismo ngayon, parang nandoon na, nagkaroon na sila ng Rema word sa kanila araw-araw sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Sa Psalms chapter 19:14, ang sabi dito, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock, my redeemer. No, sabi ng Psalms 19:14, Psalms chapter 104 verse 34. May my meditation be pleasing to him. Wow! As I rejoice in the Lord. Sabi dito, ang bawat pag-aaral ko ng salita ng Panginoon, sabi dito, nawa ito ay magkaroon, no, ng pleasing, no, na magandang kahinatnan sa harapan ng Panginoon. Sabi dito, as I rejoice in the Lord. Amen? Kapag daw po ba tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon, nagagalak po ba tayo every time that we read the Word of God? Lumalakas ba tayo kapag nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon? Parang dito lang yung nag-agree. No? Kailangan po sabi dito, every time that we read the Word of God, ikaw mismo nagre-rejoice ka, hindi dahil doon sa pangako ng Panginoon, kundi ang sabi dito, natututuhan natin, no, pahalagahan. Ang sabi dito, yung ating commitment pagdating po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Number 3, hiding God's words in our hearts. Wow, thank you, Lord. Kanina, chewing the word. Number 2, meditation. Number 3, hiding. Itago natin sa mga puso natin. Ang alin? Ang salita ng Panginoon. Amen. In Psalm chapter 119:11, I have hidden your words in my heart that I may not sin against you. Wow, ito pala yung sinasabi niya. No, sabi dito, kailangan kong itago, Panginoon, ang iyong mga salita sa aking puso nang sa ganon, maiwasan ko ang magkasala sa iyo. Amen po ba? Sa pamamagitan pala ng salita ng Panginoon, it remind us na tayo po ay hindi magkasala. Alam niyo po bakit? Kasi nga po, punong-puno tayo. Punong-puno ang kaisipan natin, punong-puno ng puso natin ng mga pangako ng Panginoon. Kaya nga, nakokontrol na tayo po mismo ay magkasala because we know the Word of God. Amen. Itang pagkagising mo, balo ko po busy, sino po yung hindi busy? Pagkagising po natin ng umaga, after we pray, mamasa kang Word.
Ne po, bayo ka man kumilos, bayo ka man munta. Basan mi, mamasana kang word. At kabang magkape ka, kabang sumitang mapaling pandesal, king mapaling kape. Amen? So, pwede ka. Yeah? Pwede naman yun. Sabi mo sa katabi mo, pwede naman yun. Amen? Kasi ang pag-aaral ng salita ng Diyos kahit saan pwede. Even sa prayer natin. Amen? At alam niyo po, kapag ikaw ay nananalangin sa ayaw mo, sa gusto, kapag nabasa mo ang salita ng Panginoon, sabi dito, yung parang inuudyok ka pa ng spirito mo para manalangin. And then sometimes you pray, Pastora, bala mo, boring yung panalangin, pero hindi mo namamalayan doon sa prayer na ginagawa dahil bugbog ka doon sa pangako ng Panginoon, binabasa mo araw-araw. Halos kulang na mo, nakatukunan kayong pamanalangin mo. Pastora, ako po biyasang manalangin. Yeah? Pero po tang sinimulan tanang mag-pray, yung Holy Spirit po yung magturo kaya katam about karyatang prayer, no, na dapat tamong gawan at anyaran kang Lord. In prayer po kasi, panigaralan. In prayer po, kusan yung bibiyang Lord kanino, karyatang tinanggap, abanal spiritong at tsukarelo. Niya po, in prayer po, niya po, although atin niya pong binyela, Lord kenin, the Lord's Prayer, pattern niya po ita, no mga nanutang mo, dapat manalangin ko, Lord. Pero po, ita mo, ating relasyon kang Lord. At yung Holy Spirit kaya katam, tamo po mag-master prayer. Dahil in prayer po, in mami kaya katamong idea to pray is the Holy Spirit. Amen po. Kaya tamo po pwedeng sabihin, ako po biyasang manalangin. Parang sinabi mo, Pastor, ala, yung Holy Spirit sa lako. Niya po kasing Holy Spirit po, iyang magturo kaya katam, na anuman ing sabyan tamo, na anuman itanggawan tamo, yung Holy Spirit po, kaya pin po nila, the Holy Spirit is our great teacher. The Holy Spirit is our great counselor. Amen. Akakuha tayo po. Kaya pin po putang ka rin RRF tamo. Sige, simulan tayo. Aga nakakiro ko pang itong kung mementoran kanita, bayo-bayo kaya pang mementoran. Sabi ko kaya, te, ikang mag-opening prayer. Sabi na ka na ako, Pastora, alam mo ko pa assign. Putan talagang ready na ako, Pastora, hanggang ngayon sabihan. Mag-opening prayer ko po. Sige po ako. Baluyo po, anyang megro kang Lord. Iya na po yung kusang magsabi ka na ako, Pastora, iya ko na po yung mag-opening prayer. Sana all. Putang mag-RRF kayo, sabihan na ng kapatid, iya ko na mo po yung mag-opening prayer. Wow, thank you, Lord. Dati po kasi ni panurulan Tama diba? Ni panurutan balam ni ba? At tatandaan ng kaya tuloy niyang yako nung ako po kasi, syempre po dahil yung asawa ko, pastor, expect ng mga miyembro magaling mag-pray yung asawa ng pastor. No? Pastor, pumunta po kami sa prayer po namin sa bundok. Sa bundok, prayer mountain. Makapabilog kami, women's, talagang leaders na rin at tsukarin. First time in my life, hawakan ng kamay, naghahawakan po kami ng kamay. Sabi nung, ng pastor namin, sige po, no, tayo bago po tayo magsisimula sa ating gawain, sisimulan po tayo ng unang panalangin. Ano na yung panamdaman ko, first time in my life. Siyempre po niya, yung leader at yung expect na asawa kang pastor, magaling kang manalangin. Diba? Ay, at yung bundok ko, Mariupo. Niya po. Ako balo na yung salatang ko. Ako balo na yung sabya ko. Balo yun po. Ay, balo mo na ng first time na ating mga kakak. Katulad na tita siya. Alam, balo na rin tita siya, no? And you know what? After na po nita, itang prayer ko ngayon hanggang minuli ko talagang paka-analyze ko itang sinabi ko. Niya po. And truly po, talagang daratan kitang pagkakataon. But now, if talagang may growth na kang Lord, king purmero po, okay mo po yan. Sabi mo kasi mo, okay yan. Pero yung manatili kitang okay yan. Po, kailangan mag-move. For example, RRFU. Madam Like, sige, opening prayer tanan. Madam Like, kayang mag-opening prayer. Wow, thank you, Lord. Closing, Madam Mucha. Yes, Lord. Po, yapi na po kasi yan yung kaya move. The moves tamo na mag-represent na talagang
bisata nang mag-grow. Itang balong, itang comfort zone tam. Di ba manyaman tam, dati makiramdam tamo mo. Di ba? Wow, ngeni mag-opening prayer na ka. Ngeni mag-exhort na ka. Wow, thank you Lord, glory to God. Amen. Little by little, di ba? Mag-move tamo. Amen. Sabi po dito, no? Hiding God's word in our heart is another way of thinking about meditating of Scripture. Reading aloud, repeating the words, engage more of our senses and deeply imprints the text upon our minds. Alam niyo po yun na habang binabasa mo yung salita ng Panginoon, ang dami pong idea, ang daming wisdom. Isa lang po yung verse na binasa mo, pero ang daming rhema word na ibinibigay ang Panginoon sa atin. Ito po yung sinasabi niya dito. Kapag ang salita ng Panginoon ay talagang kinip natin sa ating mga puso, no, ang sabi dito, doon na po nag-start na talagang inahanap-hanap mo na, no, yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Kapag po tayo, until now po, hindi tayo regularly nagbabasa ng salita ng Diyos. Ano sabi kanina? Kapag may dumating na bagyo, agad mita tumbatam. Parang tayo yung, sabi doon na, bahay na inilagay doon sa tabi ng buhanginan. Sabi doon, dahil hindi maganda ang pagkakapondasyon, dumating ang baha, ang sabi doon, nasira. Ano ibig sabihin nun? If tayo po ay wala tayong kaalaman sa salita ng Panginoon, konting problema, konting pagsubok, bagsak. Balang may itamo rin ihaton, ang po'y pakyaw. Round 2, may nakaw chay haton. Niya po, ni tinik do, may tutudya, may genjoy. Nawa po itang magkalupang-kalupan na haton. Niya po. Datang man itang puntong minsan, pasway-sway tamo, pero tamo manatili ka rin. Kasi sabi na Kenny, if you know the word of God, alam niyo po yan na yun yung lagi mong sasabihan na, agyo kayan Lord. Bakit? Kasi nga balo may salita ng Lord. Nung yung kamamasang salita ng Lord, baka na mo sabihan kayo, balo kayo salita ng Lord, ne, amo king kaaway. Puta sabihanin ko, sige, tinan mo kung beto nga verse. Naning kaaway kaya ka. O sige, pamo, labihan kaya pa. Kasi po yung kaaway makanyan niya, di ba? Kasi po, alata mo pong pwedeng iba to king kaaway nung aliwa yung salita ng Lord. Niya po. Hello po. At suko po ba ken? Sasabihan nyo, God is good. Sige, sabihan ng Satanas, sige, nung in Diyos, mahayap kaya ka, dinan mo kumeto nga verse. Yung sinabi mo, John 3:16. Salvation niya po ito. Pagmamahal niya. Akakuha tayo po. Kailangan po pa siya po talaga kasi pumaniwala ko. Nung nanay itang binasa, sabihan mo po yung sabihan tao, when it comes can dealing tao mo kin prayer. Lord, sinabi mo Di ba Lord, sinabi mo, pangako mo Lord. Nalaban mo ito. Mano may sabihan kang Lord, sinabi mo, nung ika mismo may balot ang sasabihan mo. Sasabihan ng salita na ng Dino. Sabihan mo kaya sipin mo, kuha. Kuha na kung kuha kanyan. Niya po. Sabi dito, hiding God's words in our heart is another way of thinking about meditating of Scripture. Reading aloud, repeating the words. Amen. Engage it. Ano pa? More of our senses and deeply imprints the text upon our minds. Number 4, anam lapurin. Imagining the story. Ayan na. Ako mo po balo niya. Sino po dito yung nakabasa ng mga pocketbook? Pocketbook. Di po ba, nung wala pa tayo kay Lord, ako po kasi nakaka-relate po ako doon dahil mahilig din po talaga akong magbasa noon ng mga pocketbook, especially doon sa mga mahirap at si mayaman, di ba? Yung gano'n. Kapag nagsimula ka ng magbasa ng pocketbook, nai-imagine mo yung character ng person, di ba? Yung ina-identify doon sa babasahin, doon sa binabasa natin, si Maria ay maganda, na mahirap, ayan. Nai-imagine natin, nakukuha nyo ba? Nai-imagine natin kung ano yung character that person. Same with the guy, yung susunod na guy na magiging character doon sa binabasa natin. So, diba, nai-imagine natin. Ang sabi dito, same. Ganun din po dapat, no? Sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Kung kanina,
ina-analyze natin. Ngayon, ang sabi dito, kailangan ini-imagine natin yung storya kung ano po yung binabasa natin. Like for example, nung sinabi ni Jesus na habang siya ay papasok sa Jericho, meron siyang nakitang isang lumpo. Na-analyze nyo ba yon? Pag binabasa, di ba? Kasi yun pa lang, kapag nai-imagine mo yung story na yun, there is power. Di ba? Ayun pala yung dapat, pag nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, ini-imagine natin kung ano yung ginagawa ni Jesus nung time na yun. No? Ang sabi doon, papasok sa Jericho, ganito, ganyan, ganyan. No? Tapos sabi niya pa, no? Merong isang ang tawag doon, itang mangdarambong. Sino yun? Di ba? Siya ay maliit. Di ba? Na-imagine niyo ba? Maliit. Ano? Sabi ng pandak niya. Di ba? Di ba? Tapos sabi ng mga nakuya. Tapos sabi kitang puno. Sabi ng mga, parang kailangan ini-imagine natin. No? Yung senaryo doon sa mga binabasa natin. Amen po ba? And after you analyze, you imagine that moment, alam mo yun, ikaw mismo, no? Talagang mapapaiyak ka. Katulad kanina, kinanta natin yung above all, yung lyrics ng awitin, di ba? Nakita natin anong klaseng pagmamahal ang ginawa ng Diyos para sa atin. Ibinigay niya yung buhay niya, namatay siya, napako siya, for the sake ng bawat isa sa atin. Kung naiintindihan natin yung mensahe ng awitin na yan, talagang darating yung pagkakataon, talagang mapapaiyak ka, mapapasigaw ka, diba? Dahil doon sa ginawa ng Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo, kabilang ka doon sa kaligtasan na ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Sabi kanina, analyze, no? Yung bawat binabasa natin, and kailangan ini-imagine natin yung storya, no? Nung ginawa ng Panginoon para sa atin. Amen. Amen po ba? Ang sabi dito, reading a scripture passage 2 or 3 times. Ako po kasi pag nagbasa ako ng salita ng Panginoon, hindi ko po sinasabing ganitong basa. Pag po nagbasa ako ng salita ng Panginoon, kapag hindi ko po masyadong naiintindihan, ulitan ke po, balik-balikan ke po. Balik-balikan ke po yan. Ne po. Itang imahin ke, itang nanuya ba buring sabyan. Personal ka na ako, Lord. Nano ining-interpret mong ay ni, kisalita mo, nano yung buri ng sabyan. Paulit-ulit kaya po. Balo yun po, normal pala ito. Niya po, sabi dito, if we memorize, sabi dito, reading a scripture passage 2 or 3 times so that the story became familiar to us. Maging familiar yun. Bakit? Potang mag-pray ko. Mention mo na itang verse ito. Lord, di ba sinabi mo, nung naano itang dindam mo, kung ano yung narinig mo na pinag-uusapan namin, you will perform it. No, may abasa ito. Niya po. So, kailangan itamo po mismo, no? Tayo po mismo, no? Na-imagine natin yung story. Ano pa? Closing our eyes to visualize. The setting invites the 5 senses of sight, hearing, touch, smell, and taste to imagine ourselves in the story and event to act out the role of one of the character. Amen? Kaya po diba, potang mag-worship tamo kang Lord, yung 5 senses tamo mag-operate lo. 5 senses, nala po, o science tamo, lilalat ang 5 senses. Ay, lalat, ilata mi gara grade 1 din eh. Retang science. Oh, nalareta. Senses. Di ba po itong mag-worship tamo kang Lord? Akakitsula pa retang lyrics na ning kanta. Manakit ko ba? Ating kong mata. Di ba sabi dito? No, kapag daw po tayo, ini-imagine natin, no, yung kabutihan ng Panginoon, yung 5 senses na yan, nag-ooperate po sa atin yan. Ano yung mga 5 senses na yan? Our eyes. Ano pa? Putang ang mag-worship na ka, liwali-wali, luluwal. Luluwal kaya kay nose. Niya po, ano pa? Ano pa yung sinasabi doon? We use that. Ginagamit ng Panginoon yan, no? Para maipakita natin yung ating act of worship. Amen? Act of obedience sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsamba sa Kanya. Amen po ba? Kaya po, diba, nung panigaralan niya po, atin niya po bang kuling ba kanya ni Kira yung Bible? Kapag pagpadya may masasalita na ng Ginoo at talagang ni kanya manin ay talagang kuli.
Gulayan mo yan. At every time na meron kang mga pinagdadaanan, pwede mong balikan at i-meditate. I-meditate at i-meditate yan. At suko po bukin, sabi dito, no? Invites our five senses of sight, hearing, touch, smell, and taste to imagine ourselves in the story and even to act out the role of one of the character. Ako, every time na nagbabasa ako, paborito ko talaga yung pag si Lord doon sa mga pinapagaling niya. Di ba? No? Yung babaeng rumaragasa yung dugo, 12 taon na. Di ba? Yung babaeng, di ba, nakita, tawag doon, adulterer, kung paano siya pinagtanggol ni Jesus. Alam niyo yun? Mahahamon ka talaga, di ba? Di ka ba mahahamon ka? Di ba? Nung si David, si batang David, di ba? Napatay niya si Goliath, di ba? At ang matindi doon, tinawag niya, no, yung pangalan ni Yahweh, na pangalan ng kanyang Diyos. Amen? Di ka mahahamon doon? Mahahamon ka. Sabi mo sa katabi mo, di ka ba mahahamon doon? Ang nakakalungkot nito, baka, ala ka pang balo kayong kwento na ng Bible. Nawalang mga bota, even kailangan, ang dami pong istorya from the New Testament, from Old Testament, from the New Testament, ang dami po na mga storya sa Biblia. Amen. Na mamamangha ka at talagang magiging pattern mo na sasabihin mo sa sarili, Lord, salamat! Amen. Hallelujah. Mapapaiyak ka na lang, mapapalundag ka. Kasi totoo yung mga binibigkas, alang dahilan. Niya po, patyen miras ka kinig kay Lord, mag-worship ka ka Lord. Oo. Ilan na kang buong magdamag niya, tudtud na ka. Na, pangaras Kenny, kailangan na live ka. Niya po, bawal yung tutok ba Kenny ha? Sino kayong tutok ba Kenny? Ayan, at inang matutod, makabluya. Amen. Awa tayo po. Niya po, ako masigla, na naman naintindihan niya, kapangpangan niya. Ay, bidyan na. Okay. Balik to the word. Sabi dito. Okay. Number 5. Memorizing the scripture. Sabi dito, if we memorize the word of God, we have the opportunity to access it and to pray it throughout the day. Wow! Thank you, Lord. Yun yung sinasabi ko. Meron na tayong master sa salita ng Panginoon. Amen. Whenever we face dilemma, it means kapag meron tayong mga nararanasang kapighatian, hindi magandang nangyayari sa mga buhay natin. Sabi dito, when we face a dilemma or decision, meditating the word give us the freedom to instantly recall it and actually live out what it says. Amen? Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Amen? Yun yung dahilan, kapatid. Kaya pamaster kaya po, in salita na ng Ginoo, every time na mag-pray mo, kailangan natin kang balo, Lord, it is written. Diba? Anyang may kipagbunuya Lord. I-Jesus kang satanas, nano sa sabyan na? It is written, alayang aliwang sa sabyan ni Jesus kang satanas, it is written, nakasulat. Kaya itamo po, tang mag-pray mo. Sabi dito, meron mga dilema. Amen. O mga desisyon sa mga buhay natin, every circumstances. Sabi niya dito, just declare. Kung ano yung narinig mo, kung ano yung binasa mo, declare it. Amen po ba? Master, memorize the Word of God. Memorize every scripture na binabasa natin. In John 3:16, ano sinabi kay John 3:16? Yan po, master tayo po ba yan? Itason mo nga tayo mga ka-master. Yan po, kailangan meron po tayong alam sa salita ng Panginoon kapag po tayo ay meron pong hinihingi sa Panginoon. Kapatid, kailangan po ating tamong bibigkasan, manibatan king kayang salita. Amen. Psalms chapter 119:11. I have stored up your word in my heart, that I may not sin against you. Amen. Sabi dito, stored up, parang kinukulong, no? Parang itinatago.
Itinatago, ang sabi dito, ang iyong mga salita sa aking puso. Nang sa ganon, ang sabi niya dito, ay hindi ako magkakasala sa iyong harapan. Amen. John 15:7. If you abide in me and my words in you, abide in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Amen. Kapag ang kanyang mga salita, ang iyong mga salita ay sumasa akin at ang iyong mga salita ay sumasa iyo, sabi doon, anuman ang hingin mo sa aking pangalan ay ipagkakaloob ko sa iyo. Amen po ba? Akakuha tayo po. Aintindihan tayo po yung panigaralan tamo. Opo, tayo ako mo po yung mga intindi niya po. Sabi dito, memorizing the scripture. Last, number 6, living the word. Okay. Number 1, chewing the word of God. Number 2, meditation. Number 3, hiding God's words in our hearts. Number 4, imagining the story. Number 5, memorizing the scripture. The last, ang pinakamahalaga, living the word. Pag sinabing living the word, isa pamuhay ang lahat ng mga nabasa at narinig ng bawat isa. Okay? In John chapter 13:17, if you understand what I am telling you, act like it and live a blessed life. Ito yung pangako ng Lord. Kareta nga pong puntos mula mo muna hanggang 5. At yuta, reta pong sinabi ta nga reta, ketang pang-anam po, kailangan tayang bumye ing salita na babasan tamo at analyze tamo, memorize tamo. Deta nga store tamo kayong puso tamo, we need to live that. We need to live the Word of God na lahat ng mga binabasa natin. Bakit? Ang sabi dito, kung naiintindihan daw natin ang lahat na nakasaad, lahat ng mga nababasa natin, ano sabi niya? Act like it. Gawin mo. Isa pamuhay mo kung ano yung mga bagay na narinig mo at nabasa mo. Amen po ba? At ang sabi niya, at ito daw yung pamamaraan, masasabi mo that you have a blessed life. Amen? Ang palang isang pinagpalang buhay ay sa pamamagitan lamang ng salita ng Panginoon. Itang kagising mo nga bak, ala kang alibang gagawan ng aliwa, i-meditate in salita ng Lord, bayo mo nga umpisan itang obra mo kimbali. Kasi sabi na nini, nung bisa kang ating blessed life, na ano yung sikreto? Ano yung sikreto? Basahin ang salita ng Panginoon. Amen po ba? Sabi dito, yari na ako po. The goal of our reading and meditating is not just know God's ways, but to do God's words. Amen? Ang sabi dito, ang goal natin sa pagbabasa natin at pagme-meditate ng salita ng Diyos, hindi lang basta malaman yung pamamaraan ng Diyos sa mga buhay natin. Bagkus ang sabi dito, kundi yung bawat binabasa natin, bawat ina-analyze natin, bawat mine-meditate natin, ang sabi dito, kailangan po ito ay maisapamuhay ng bawat isa sa atin. Bakit? Living in obedience to it. Kailangan nandoon, yung pagiging obedience natin. Sinusunod natin, kung ano yung nakasulat doon. Ano pa? Practicing what we know reinforces the behavior and builds a sound foundation for our lives. Amen po ba? Ito pala yung naidudulot, kapag yung salita ng Panginoon ay talagang kinip natin, talagang isinapamuhay natin, merong isang reinforces sa mga buhay natin na ano man yung mga pagdadaanan natin, sasabihin natin sa Panginoon, agyo kaya Lord. Di ba? Sisiw. At ina po ba sinabing, at inimpigdalanan masang, sabihan ang Lord, sisiw. Sisiw yayon, Lord. Bakit kaya sabi mo itang sisiw? Simply. Alam niyo bakit? Kasi alam mo yung pangako ng Panginoon. Amen? Pag meron ng pinagdadaanan, anong ginagawa natin? Tumatakbo ba tayo? Anong ginagawa natin? Lagi mo sasabi, Lord! Ingmeto nga Kristiyano, ang isang Kristiyanong nag-grow sa Panginoon, kapag may problema at suliranan, lagi niyang sinasabi, Lord,
balo ko agyo kaini. Lord, balo ko eme ibeni na eko agyo. Kasi sinabi mo, emo ko lakwan at emo ko paboren. Amen po. Yapin po yung maging weapon tamo ito. Yapin tayo mag-build, reinforces sa ating mga buhay na sinasabi natin, no matter what, agyo kay ni Lord. Niya po, sisiw. At na ba sinabing, yung pagdala na na makanini, bala mo Job. Kilala ya po Job. Di ba? Grabe yung pagdaanan na. Pero sabi na ka rin, na inisip na iya, makoya kayong presence ng Lord. Why? Because he know his God. Ika kaya kapatid, kilala mo ba talaga yung Lord? O kalupa na kang haton? Ne? May knockout kayo, nakabisang migising. Sabihin tamo lang haton, Ken, yun po. Ako tayo po, nakukuha po ba natin? Ulitan kaya po, practicing what we know reinforces the behavior and builds a sound foundation for our lives. Saan po? Living the Word of God in our lives. Amen? Growing and immune to the conviction of the Word. Wow, immune. Hearing it with our minds but never changing the way we live. Sabi dito, mag-grow daw po tayo at ma-immune. Yamanan nito, ma-immune. Ka ma-immune ng ginanuman, sakit na panamdaman mo. Nung alin, sabi dito, ma-immune ka ketang conviction na bibyanan ng salita na ng ginukim bawat metong kaya katam. Amen? Yung, alam mo yon na sinasabi ng flesh mo, I am not okay. Pero sinasabi ng Holy Spirit, you are okay. Kasi kayabe mo ko. Alam niyo po yun, yung mga hugot na ganon, na yung mga hugot na yun, meron ka pinagdadaanan, and then sometimes parang hapong-hapo ka na, no? Parang hopeless ka na, and then i-remind ka ng Panginoon, di ba? Sabi ng Lord, di ba sinabi ko kaya ka? Na ano maningan niyaran mo kilagyo ko, ibi ako, o ngayon mag-doubt ko. Potang makipag-usap tamo kang Lord, dapat makanano, potang magmarites tamo. Potang magmarisol tamo. Kulang na ako talagang bibiyatangan. Kailangan potang makisabi kang Lord, makanyan mo rin. Di ba Lord, di ba? Kaya kasabi tamo, di ba? Makanito yung sinabi na. Di ba? Ako tayo po. Di ba? Potang makipagkwentuhan tamo. Di ang ganang gesture, di ang ganang 5 senses tamo, luluwal. Niya po, ating kapanghalong patapik. Di ba? Hello, church. Ako tayo po. Puta pong dapat, puta pong kinsalita na ng Ginoo, kailangan makanyang tama kipaglaban, Lord. Lalo na kang Satanas. Amen? Amen po. Putang pamatakutan na kang Satanas. Na anong wording sabihan mo? Tatakot ka ba? Bigkasan mo ano na yung sinabi ng salita na ng Ginoo. Amen? And Lord, sinabi mo, I am blessed. Bakit? Kasi Lord, ang salita mo, bibiyayan kikimbiya ko. Kasi sabi na, a blessed life is the one. No, sabi dito, is a person. Ano sabi niya? Meditating and reading the Word of God. Ngayon ni kapatid, ka-bless. Balami ka bisang maniwalang bless ka. Amen. Kaya blessing meto nga tao kasi yung salita na ng Ginoo mabiya kayo. Patseti niya ang pagdala ng Lord, sinabi mo. Tatalakararan kayo nung na sinabi mo, piyangako mo. Ni pa ka rin nagyo mo, patseti may gaway ni. Makanyang tamo po ba? Amen. Patseti may gaway ni Lord, balo ko, may paboran ni pa ka rin lagyo mo. Amen. Makanyang tamo po bang makipagbuno ang Lord? Amen. Amen po. Potang kareta pong ganaganang issue, balo talo. Yung masakit, pero balo nga issue, ne po. Ne po, kailangan pangaras kang Lord, makanyang tamo rin po, amen. Amen. Tayuan po natin. Sabihin natin, tayuan natin kung ano sinasabi ng salita ng Panginoon. Amen. Ako tayo po. Growing and immune to the conviction of the word. Pati sinabi ng Lord, yamani, batang ka na akong hatred, lakome yan, lakome. Pati sinabi ng Lord, kaya patawaran me. Amen po. Yung sasabihan ng Lord, nung balo mo na, sabi na, diba, nung yapin yung way para may kasala ka, sabi na, dukutan mo rin mata mo. Kung sabihin kayo, dukutan nyo rin mata yun,
Nung sasabyanan, sabi na karinay ming, gamat mo yung paralan para may kasala ka, pututan mo yan. Imburi na po sabihan, Lord, ngenib, dahil balo may salita na ng ginupanintigan mo yan. Niya po. Niya po. Akawa tayo po. Hindi ko pa mailigay ng tauli kasi balo yung payari na. Niya po. Niya po. Akawa tayo po. Akawa tayo po. Niya po. Patsya po kasi yung salita na ng ginubalo tayo. Itang balo may itang bisana kang sagot pero kasi balo me. Kasi ihimayan me po ta makapagsalita kang himalago. Kasi sabi na ni Bible, life and death is in the power of the tongue. Patsemi pa sobra ka, may control yan, magamit siya yung biya mo. Isatanas siyang malit kayang biya mo. Amen. Ulitan ko po, eka bubulad, naburi sabiyang kasalanan mo. Niya po. Balo me mo, lumakanano me tatayuan yung salita na ng Ginoo. Amen po. Amen po. Ako tayo po. Sige po, lahat tayo ay tumayo. Thank you, Lord. Minsan pa po natin sambahin ng Panginoon. Amen. Bago tayo mag-closing prayer. Thank you, Jesus. We bless your name, O God. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Glorify thy name, O God. We bless your name. Thank you, Jesus. We bless your name. We worship your name. Maraming salamat, Panginoon. Yes, O God. Sige po, sambahin natin ang Panginoon. Katulad ng ating pinag-aralan, no? Kung alam natin ang mga salita ng Panginoon, hide, no? I-keep natin yan sa mga puso natin kasi naniniwala ako kung ano yung pumapasok, dinadigest ng binabasa natin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, yun po yung ilalabas natin. Amen? Hallelujah. Sambahin ang ngalan mo, Ama. We bless your name. We worship your name. Glorify thy name, O God. Salamat, Panginoon. Sige po, pasalamatan po natin ang Panginoon sa oras na to. God is faithful above all things. God is good. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. All powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man.
magaling ka, Panginoon. Sinasamba namin ang iyong pangalan. You are great, O God. There is miracle and power, Lord, in your name, in your word, O God. Maraming salamat, Panginoon. Katulad, Panginoon, ng aming napag-aralan, Panginoon, Lord. We thank you, Lord, sa lahat, Panginoon, ng aspeto ng aming mga buhay, Panginoon, Lord. We declare and decree right now, God. Patuloy, Panginoon, ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, Panginoon, Lord. Patuloy namin, Lord, i-restore ito sa aming mga puso, Lord God. And after we restore your word in our heart, in our mind, in our heart, Lord, ito po, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, magre-rule, magre-reign sa mga buhay natin, Lord God. At sa oras na to, maraming salamat, Ama. Patuloy, Panginoon, dinideklarhan ko at siniselyuhan, Panginoon, Lord. Through, O God, your word, O God, ay magiging sandata, Panginoon, ng bawat isa sa amin, Lord God. Satan is already defeated, Panginoon, sa aming mga buhay. At sa oras na to, Lord, ini-embrace po namin ang iyong mga pangako. Ini-embrace po namin, Panginoon, Lord, ay yung purpose, Panginoon, through the word of God, Panginoon. Ay, Lord, ay patuloy na magmamanifest ito, Lord God, in your power, Lord, through the Holy Spirit, Panginoon, Lord, na nagagagayad sa bawat isa sa amin, Lord. Salamat, Ama, sa oras na to. Samahan mo ang iyong mga anak